Why should we allow people to judge us? Hayaan mo lang yung mga tao na husgahan ka. Kung merong naghuhusga sa'yo, huwag kang papaapekto. Huwag kang magpapadepress. Huwag kang magagalit. We should be comfortable by the judgment of other people. Why is that? Bakit kailangan hayaan lang natin na tayo husgahan ng iba at hindi tayo masaktan sa sasabihin nila? 3 dahilan po, tandaan niyo. Number 1, because only small-minded people judge. Wise people, they do not judge. Intelligent people tries to understand others. Pag merong naghuhusga, tandaan niyo po, ang taong yan, makitid ang utak, makitid ang pag-iisip. Hayaan mo na husgahan ka nila kasi pinapakita nila ang totoo nilang pagkatao. Ang mga mapanghusga, masasama ang ugali. Amen? Dahil makitid ang isip, walang nakikitang mabuti. Ang mga mapanghusga ay hindi masaya. Hindi naman natin kailangan patunayan ang ating sarili sa ibang tao. Kailangan natin patunayan ang ating sarili sa Diyos. At paano tayo mamahalin ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanyang kagustuhan. At kung tayo man ay magkulang, tayo sana'y matutong magpakumbaba. God tries to understand us. God tries to love us. Bakit? Kasi ang Diyos, malawak ang Kanyang pag-iisip at malaki ang Kanyang pagmamahal. God will also judge us. But remember, when will this judgment come? At the end. Yan ang pagkakaiba nating mga tao sa Diyos. Ang Diyos, pinipigilan muna niya ang kanyang paghuhusga kasi alam ng Diyos, hindi pa naman tapos ang kwento ng tao eh. Pero tayo mga tao, agad tayong naghuhusga, hindi pa naman tapos ang kwento. Allow people to judge you because these people are small-minded. But secondly, people who judge you are proud people. Allow people to judge you because they are proud. At tandaan po natin, pag meron kang kayabangan, pag meron kang kataasan, ang susunod dyan ay pagkabagsak. Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Those who exalt themselves will be humbled. Sabi ng Biblia, after the pride comes the fall. Hayaan mo lang ang ibang manghusga sa'yo. Kasi darating din ang oras, sila ay huhusgahan ng Diyos. What should you do when you are being judged? Continue doing the good that you can do. Leave people who judge you because they are not loving people. Sabi nga po ni Mother Teresa, when you judge others, you do not have time to love. Hindi kayang magmahal ang isang taong nanghuhusga. Dahil ang kabaliktaran ng panghuhusga ay pag-uunawa at pagmamahal. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, hayaan mo na husgahan ka ng ibang tao kasi ang mga taong mapanghusga hindi payapa. Kung palagi mo na lang iniisip ang panghuhusga ng iba, mapapagod ka. Kahit naman anong gawin po natin, di ba? Huhusgahan at huhusgahan tayo. Kaya ano pang saysay na palagi mong iniisip, palagi mong inaalala kung ano sasabihin ng ibang tao? Kung mauubos lang ang oras mo sa kanila at mawawalan ka ng oras sa dapat mong gawin sa iyong buhay. If people will always judge you, then do what you think is right and good. Remember, the judgment of people will not change the truth about you. Kahit nasabihan mo ang bundok na pangit, hindi naman mag-iiba ang itsura ng bundok. Di po ba? Kahit nasabihin mo ang bulaklak, mabaho, hindi mag-iibang itsura ng bulaklak. Bulaklak pa rin yan. Sana ganyan din tayong mga tao. Kung makakarinig ka ng masama galing sa ibang tao, sana wag niyang baguhin yung kabutihan na tinanim ng Diyos sa iyo. Only one judgment should matter to us. And what is that? It is the judgment of God. Why should we stop listening to the judgment of people? Because it will distract us from God's will. Tandaan niyo po, ang boses, ang opinyon ng ibang tao ay hindi boses at katotohanan, kagustuhan ng Diyos.
a gentle reminder that your judgment of other people does not make you righteous. Yan ang sinasabi ni Jesus sa kanyang kwento. Ang isang tao na nagmamataas, nagyayabang sa Diyos sa kanyang panalangin, hinuhusgahan yung makasalanan. Sabi ng Panginoon, umuwi siya, hindi siya matuwid. So when we judge people, it does not make us righteous. When we judge people, it does not make us good and holy before God. It is a great disservice that we do to our part. Lalo mo pang ang binababa ang iyong sarili sa mata ng Diyos. Pag hinuhusgahan mo, kinukutya mo, minamaliit mo ang ibang tao. Pero ikaw ay magiging mas matuwid, mas mamahalin ka ng Diyos kung marunong kang magpakumbaba sa Kanya. Do not let the judgment of other people affect you, but allow God's judgment on you affect you. At paano dapat tayo maapektuhan ng paghuhusga ng Diyos? Dapat naisin natin maging mas mabuti, maging mapagmahal, at maging mas makamuka niya. Bakit merong taong napaka-judgmental? Bakit ba naging ugali na natin ngayon ang maghusga? At nag-i-enjoy ba kayong naghuhusga ng iba? Kabuka na lang ng paghuhusga ng mga tao pag kinakasal daw ang isang couple. Ano daw ang comment ng mga marites sa mga kinakasal? Yung iba, sinasabi nila, ay, bakit civil lang? Dapat ang grande na. Minsan ka lang ikakasal. Pero meron din magko-comment, sabi niya, naku, napaka-ingrande naman ang kasal. Ang hirap-hirap ng buhay ngayon, sana sinave na lang nila yung pera nila. Di po ba? Merong iba, sinasabi nila, ang taba-taba naman ng bride, sana nag-diet muna. Pero pagpayat naman, hinuhusgan din. Sinasabi, parang may sakit yung bride. Sana kumain-kain naman ng konti para gumanda-ganda yung kanyang picture sa wedding day. Meron ding iba, sinasabi nila, magpapakasal pa? Pagkatapos, maghihiwalay din yan. Tingnan mo. Meron naman iba, sinasabi, nagpapakasal lang yan dahil nabuntis. At pag sa reception na, sinasabi, ang tagal naman. Ano ba yan? Meron pang program? Buksan nyo na yung buffet, nagugutom na kami. Pero pag walang program, nagrereklamo din. Ay, walang dating. Alam mo, mas maganda yung kasal ng aking pinsan. May sayawan. Pagkatapos may lechon pa. Meron mga iba nagrereklamo. Ano ba naman yan? Nakakaitim yung motif. Pero meron din mga iba, sinasabi, ang arte-arte naman. Hindi ba pwedeng kami na lang pumili ng susuotin? Pag malapit yung handaan, hinuhusgahan. Pero pag malayo naman ang handaan, nagrereklamo din. Ang layo naman ng reception. Gutom na kami. Yan ang malungkot na kwento. You can never satisfy everybody. You can never please everybody. And why is that? Because whatever you do, people will always judge you. Amen? Ano yung kasabihan? Damn if you do, damn if you don't. Palagi kang magiging mali sa mata ng ibang tao. Ano man ang gawin mo. Kaya, ang tanong, anong magandang gawin? E di gawin mo yung sa tingin mong tama. Gawin mo yung sa tingin mong makakapagpabuti sa iyo. Gawin mo kung ano yung makakapagpasaya sa iyo. Ikaw, yung sa iyo. Because you may please other people, but other people will remain unsatisfied. They will still judge you. Pabayaan mo yung mga naghuhusga. At ito po yung tandaan nyo. Yung mga taong mapaghusga, pinapakilala lang nila kung sino sila. Judging other people does not reveal who they are. When you judge other people, you reveal who you are. And who is the judgmental person? That is the question. Sino ang mapaghusgang tao? Yan ang taong mainggitin. Yan ang taong hindi masaya sa kanyang buhay. Yan yung taong hindi kontento sa kanyang pamumuhay. Because remember this,
If somebody is happy with themselves, if somebody is enjoying their life, kung ang isang tao kontento sa buhay niya, wala silang panahon, wala silang oras para tignan yung pagkakamali. Wala silang oras para tignan yung kulang ng ibang tao. Wala silang panahon para tignan yung imperfection ng buhay ng ibang tao. Yan yung tandaan nyo. Pinapakilala ng mga mapaghusgang tao kung sino sila. Sila'y mga taong hindi masaya, malungkot, miserable, mga inggitin. Kaya anong kailangan nating gawin sa kanila? More than ignoring their opinion, more than ignoring their judgment, sabi ng ating Panginoon, do not judge them. But instead, we try to understand them. Pray for them. Pagdasal mo mga taong ito. Kawawa sila. Huwag mo silang huhusgahan. Kasi malungkot na nga yung buhay nila. Huwag mo nang dadagdagan yung masama na nararanasan nila. Ang kailangan nila, awa. Ang kailangan nila, bendisyon at grasya sa Diyos. Pagdasal mo, punuin sila ng bendisyon at grasya ng Diyos para tumigil sila sa kanilang paghuhusga. Pray for their happiness. Pray for their peace. Pray for their contentment. Because if they will not experience happiness in their life, they will continue this bad habit of judging, criticizing other people. That is the only solution to help judgmental people. Huwag mo silang aawayin. And do not pray for their misfortune. Huwag mong pagdadasal na malasin sila sa buhay. Malas na nga sila eh. Ang kailangan ng mga yan, pagmamahal. Ang kailangan ng mga yan, grasya at bendisyon sa Diyos. We are also invited to evaluate ourselves. Suriin ang ating mga sarili. Tingnan nyo po yung ugali nyo. Baka nagiging judgmental ka na rin sa ibang tao. Yan din yung sinasabi ni Jesus. Look at your eye. Look at yourself. Baka may muta ka. Bago mo tignan yung muta, yung dumi sa ibang tao, alam mo na, pag ikaw ay naghuhusga sa iba, anong ibig sabihin? Yan ay tanda na hindi ka masaya sa iyong buhay. Yan ang tanda, hindi ka kontento sa iyong buhay. Tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung problema mo ngayon sa iyong buhay? Saan ba merong kulang ngayon sa iyong buhay? Bakit hindi ka masaya? At ipagdasal mo yan sa Diyos. If you're happy with your life, if you're contented, remember, you will never have time judging other people. Evil may have its hour, but the good will always have its day. Kung nalulungkot ka sa mga pangit o hindi maganda na nangyayari sa buhay mo ngayon, tandaan mo yon. Isa puso mo na may oras lang ang masama, pero ang kabutihan ay may araw. Ibig sabihin, ang masama, konting panahon lang yan. Pero ang mga mabubuti ay pagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kung kayo po ang papapiliin, ano mas gusto nyo? Yung sandali o yung mas mahaba, mas matagal? Siyempre, doon tayo, doon sa walang katapusan. Kaya nga, kung nakikita mo yung mga masasamang tao sa buhay mo, nag-i-enjoy sila, tandaan mo yon. May araw din sila. At may araw ka din kung tapat ka. Meron nga po akong isang kaibigan, kwento niya kamatay-matay po ng kanilang ama. Pumunta sila doon sa sementeryo para kunin yung buto ng kanilang ina para ipagsama na yung dalawa sa isang nicho, sa isang libingan. Ang kinakausap po nila yung suporterero, yung namamahala doon sa mga libingan. Sinisingil daw po sila 7,000 pesos. Bubuksan lang po yung nicho. Ang mahal po, sabi nila. Wala bang discount? Bubuksan nyo lang, kukunin nyo lang. Bakit ang mahal? Ang tigas daw po, ayaw pumayag. Ayaw niya magbigay ng discount. 7,000. No? Wala pong magawa.
binayaran. Alam niyo po nangyari? 3 araw pagkatapos po no, nabalitaan nila, patay yung sepulturero. Nasaan yung 7,000? Nadala po ba niya doon sa libingan? Napakatakaw sa pera. Di po ba? Pero tignan niyo po, may araw din ang mga matatakaw sa pera. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon dito sa kanyang kwento. Darating ang panahon, yung masamang damo na tumubo, huwag kayong mag-alala. Yan ay mawawala. Yan ay bubunutin. At anong gagawin daw ng Diyos sa masama? Susunugin. Kaya nga, pinapaalala ng Diyos, hindi naman tayo masamang damo. Nung naghasik ang Diyos ng binhi dito sa mundo, tayo yon, mabuti tayo. Huwag tayong gagaya sa masamang damo na pag tumutubo, walang bunga. Oo, napakahirap minsan ang mabuhay sa gitna ng masama. Pero pinapaalala ng Diyos, magpakatatag tayo. Magpasensya ka. Magtiis ka. Isang bagay na hindi dapat nating gawin ay yung iyakan natin yung masama na nangyayari sa ating buhay. Pag may masama na nangyayari sa ating buhay, anong mas magandang gawin? Imbis na malungkot ka, magdasal ka. Humingi ka ng lakas sa Diyos. Kumapit ka pa sa Diyos. Huwag kang mag-aalala. Dahil kung nasa tama ka, hindi ka papabayaan ng Diyos. Yan yung sakit natin eh. Masyado tayong affected dun sa masamang ginagawa ng iba sa atin. Basta't ang sabihin mo, may panahon din sila, may araw din sila. Sino ba yung mga masasamang damong yan sa iyong buhay? Yung bang chismoso mong kapitbahay, may araw din yan. Yung bang asawa mo na hindi pa natuto, may araw din siya. Yung bang masungit mong katrabaho, may panahon din yan. At kahit din yung nararamdaman nating sakit, hindi naman forever na may sakit ka, gagaling ka din. Ang mabuting balita ito, nasa katapusan, ang matatalo ay ang masama at ang magwawagi ay ang mabuti. Kung wala kang pananampalataya, malulungkot ka at paniniwalaan mo ang kabaliktaran na ang masama ang magwawagi, ang mabuti ay matatalo. Kaya napakahalaga na meron kang matibay na pananampalataya. Dahil kahit hindi mo man nakikita at nararamdaman ngayon, pag may pananampalataya ka, malayo ang iyong paningin. May pag-asa ka pag meron kang pananampalataya. Pero habang may panahon pa, itong pinapaalala ng Diyos, kung alam mo may nagawa kang masama, sana magbago ka. Kaya nga sabi ng Diyos, ang may pakiramdam ay makinig. Hindi naman po nagkukulang ang Diyos sa pagpaparinig sa atin, sa pagpapaalala sa atin eh. Nandiyan ang banal na kasulatan, nandiyan ang banal na espiritu, nandiyan ang konsensya ng tao. Kailan ka pa magbabago? Pag malapit ka ng mamatay, habang may panahon pa, magbago ka na. Kung hindi, mas katakot-takot na parusa ang mararanasan mo. Tandaan po natin, hindi po ang Diyos ang nagpaparusa sa atin. Tayo'y napaparusahan dahil sa kasalanan na ating ginagawa. May epekto ang lahat ng ating kilos at gawa. Pag tayo'y nahihirapan, bakit natin sinisisi ang Diyos? Tingnan mo kung ano yung ginawa mong mali. Hindi ang Diyos na nagpaparusa sa iyo. Kung hindi ikaw dahil sa masamang ginawa mo. Kasalanan ba ng Diyos? Sumakit ang tiyan mo? Anong kinain mo? Sobra-sobrang maalat, mataba. Hindi ka tumitigil sa iyong pag-inom hanggang masuka-suka ka na lang. Kasalanan ba yan ng Diyos? Sinisisi mo pa ang Diyos na wala kang pera? Yang tamad-tamad mo kaya? Hindi ka man katayo, maghanap ng trabaho, magbanat ng buto. Kasalanan ng Diyos kaya naghihirap ka? Kasalanan ba ng Diyos na nag-aaway kayong mag-asawa? Na alam mo naman, ikaw yung may pagkakasala. Humanap ka ng pulasisi mo. Sisisihin mo pa ang Diyos. Pag tayo ay nahihirapan, wag natin sisihin ang Diyos. Tingnan natin
kung ano yung ating mga nagawa. Tandaan natin, bandang huli, magbabayad tayo. Kung meron kang ginawang masama, magbabayad ka. May kapalit ang lahat. Ang iyong pagsasakripisyo, may gantimpala yan. Pero ang iyong pagkakasala, may kabayaran yan. Kaya nga, kung naririnig mo ang mensaheng ito ay isang tanda. Ito ay galing sa Diyos. Anong kailangan mong baguhin? Anong kailangan mong ayusin? Panahon na. Ngayon na. Now na. Kung ano man ang masama na nangyayari sa iyong buhay, huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos yan. Ang mahalaga na iyong gawin, manatili kang tumutubo, nabubuhay, umiiral, namumunga in the midst of the evil that is happening in your life, in the middle of the experiences that you do not like. Grow. Because if you're not growing, remember, you are dying. Kung buhay ka, ang mahalagang gawin, huwag ka lang mabuhay, magsumikap ka na gawin mong mas mabuti ang iyong buhay at mas banal ang iyong kaluluwa.